ito sa pagkaka-aresto noong isa sa mga akusado. 3 Canada yung ano dyan. Oy, Brian Hilder, thank you very much sa Hong Kong. Nagkita ba tayo sa Hong Kong? Brian Hilder? Nagkita ba tayo dyan sa Hong Kong? Kung nagkita tayo sa Hong Kong, isend mo nga sa akin yung picture natin dyan. Darating ang panahon, boss, di siya na ang hihiling na matapos na, na sana siya dahil pa, ay naku po, grabe, pahihirapan ang gusto. Boss D, kasi until now, naghirap at takot ang KOJC. So yan, inuunti-unti na rin siya sa kanyang sakit. Ako sa akin lang ha. Grabe naman si Balardo. Si Bilardo, sabi niya sana matuluyan na yan at sumunod na siya. Ako, grabe naman kayo ha. Masyado kayong war freak. Gusto niyo mamatay sila lahat? Wag. Pag namatay sila lahat, wala na tayong babanatan. Si Putragis naman, gusto si Abalos sa susunod. Ko, malay mo naman, di ba? Hindi naman ano yan, hindi naman malayo mangyari yan. Lahat naman tayo dyan tutungo eh. O, hindi ba? O, sana maisip niya ang mga pinaggagawa niya. O, ano yan? Kung nahihiya siya, umamin hanggang buhay siya. Sabi ni Sonia Brosi, naniniwala ako na kapag sama-sama ang panalangin, nakikinig ang Panginoon. Tama yan, prayers can move mountains. O, ito, pakinggan natin itong ano. Kasi ito yung kay Canada, ikukwento lang natin ha. Ito po si Canada, ang itong nabhuli, si Pauline Canada. Siya po ang finance at may-ari. Siya po ang head ng finance ng KOJC. Kasi po, itong mga kinasuhan nila ay yung top 3. Yung top 3 na ano yan, si Pastor Apollo Kibuloy tsaka yung 2 Canada, yan yung top 1, 2, and 3. So talagang gusto nilang pilayin yung Kingdom of Jesus Christ kasi nga kinasuhan nila yung mga pinakamatataasang posisyon. Ang malaking pagkakamali lang nila, akala talaga nila na kapag si Pastor Apollo Kibuloy at yung 10 ng mga kasama niya dito sa demanda ay nawala sa Kingdom of Jesus Christ, akala nila the kingdom will crumble down. Akala nila na yung kingdom mawiwindang, akala nila na yung kingdom mawawala sa focus, akala nila yung kingdom guguho kapag nawala itong mga leaders. Yan ang malaking pagkakamali ninyo. Dahil itong Kingdom Nation, the more na sinisira mo, mas lalo silang tumatatag. Na yung mga tao na iniwan ni Pastor Apollo Kibuloy dyan, ay katulad din niya. Ay siya rin yun sa kung papaano mamalakad si Pastor Apollo Kibuloy sa simbahan na yan, yung mga naiwan niya na tao dyan, ganyan din magpalakad. Kaya kung akala nila na magko-collapse itong Kingdom of Jesus Christ without Pastor Apollo Kibuloy and the other top executives of Kingdom of Jesus Christ, nagkakamali sila. Alam mo ba na simula noong Day of Infamy, noong sinugod sila ng PNP, simula nung araw na yun, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, umulan, umaraw, may tao na sa labas. Ganon sila kadedicated na ipagtanggol yung kanilang property. Ganon sila kadedikado na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Hindi na sila umalis doon sa picket line nila sa labas ng Kingdom compound dyan sa Central. Hindi na sila umalis doon. Nandoon na lang sila. Umaga, gabi, araw, tanghali, madaling araw, 24/7, hindi nawawalan ng tao doon. Babae, lalaki, bata, matanda, nandoon. Alam nyo kung bakit? Kasi ganun sila pinatatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong kung ano man ang meron tayo rito, pinaghirapan natin ito. Kung talagang masamang tao to si Pastor Apollo Kibuloy at 10 ng mga kinakasuhan dito, sana pinagkanulo na sila ng mga yan. Pangalawa, sana iniwan na sila ng mga yan. Pero hindi, nakikita mo na lumalaban sila. Nakikita mo na after nung ginawa nung June 10, isang buwan after nun,
Nandoon pa rin sila at talaga naman kahit umuulan, nakaupo sila sa lapag, nagdadasal lang sila, kumakanta lang sila. At ginagawa nila yon, gagawin nila yon hanggang sa natuluyan ng mapawalang sala si Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan yung mga yan, ilan yan, ilang miyembro yan. Imaginein mo, ilan lang yung nagsasampa ng kaso sa kanila. Ilan lang amongst the numbers of ng kanilang members, ilan lang itong mga testigo ninyo na nagsasabi na ganito na ganyan. Alam nyo ba na maraming mga tiwalag na members ng Kingdom of Jesus Christ nagme-message sa akin? Sabi nila dati kaming member, ngayon hindi na. Hindi na kami member ngayon pero mali yung ginagawa nila kala pastor. Hindi namin natagalan yung buhay diyan kasi matindi talaga ang ano bang tawag doon, yung spiritual race. Yun ang pinakamahirap na na pagdadaanan mo diyan kasi pag pumasok ka sa Kingdom of Jesus Christ, lahat ng meron ka iiwanan mo. Pag pumasok ka doon, maglilingkod ka lang. Pumasok ka doon, mag-a-apply ka, hindi ka nila pipilitin na pumasok ka dito. Hindi lahat ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ merong kumbaga pag-asa na makapasok sa loob as a full-time miracle worker. Napakaraming series of tests, series of interviews, at talagang i-scrutinize nila yung pagkatao mo kung kakayanin ba ng puso at isip mo yung buhay sa loob. Because yung buhay sa loob, pagka ikaw ay isang worker na, magtatrabaho ka na lang ng magtatrabaho dyan at ang iyong paghuhugutan ay ang iyong pagmamahal at faith doon sa iyong Panginoon. Ganun yun. Hindi sila dyan papasok dyan, tapos tutunga nga lang, hihiga, ay sarap ng buhay. Walang libre lahat, pagkain, tulugan, lahat libre. Hindi, pag tatrabahuhan mo lahat yon kasi nga meron kayong mga binubuhay. Sino yon? Yung buong mundo. Sabi nga nila yung sanlibutan ng Kingdom of Jesus Christ, kailangan ninyong i-maintain, and the reason why they are doing that is para ma-maintain yung kanilang simbahan. So minsan bilang isang normal na tao, kasi pinanganak tayo, puro tayo kasalanan eh. Lumaki tayo sa mundo, nasa Pilipinas tayo, puro kasalanan na nasa isip natin eh. Minsan akala natin kaya ng isip natin, papasok tayo dun sa loob, mag-a-apply tayo, makikita naman nila na okay. Pagpasok mo sa loob, dun mo na marirealize yung tawag ng laman, yung tawag ng material na bagay. Kumbaga marami, syempre may batas na susundan doon eh. Ang tao kasi, ang human nature, lagi yan nagre-resist sa mga rules, sa mga changes. Lagi yan ganun. Ano yung constant yun, mga bossing? So kapag pumasok ka sa loob, yan na, yung spiritual race, ang ibig niyan sabihin is, nagtatalo na ngayon yung tawag ng physical na na ikaw, yung tawag ng pangangailangan ng physical mong katawan, at saka yung tawag ng pangangailangan ng iyong spiritual na well-being. Yung calling, temptations, lahat yan maggagaganon. So pagpasok nila dun sa loob, after a while, hindi pala nila kaya, lalabas sila kasi hindi talaga nila kaya. Ganun kasi dun. So paglabas nila, hindi masama ang loob nila kasi lumalabas sila ng kusa kasi nga hindi talaga nila kaya. So maraming mga tumatawag sa atin, nagme-message na mga dating members at dating workers, at sinasabi nila na kami nga umalis dyan, gusto nga namin makabalik uli kasi ngayon sigurado na kami na kayang-kaya na namin eh. Pero wala eh. Hindi na kami makapasok ulit eh. Pero hindi kami galit, hindi kami nagagalit at hindi kami magagalit. Itong mga ito, pumasok sa loob, gumawa ng katarantaduhan sa loob, pinalabas, kinik out. Nung kinik out, ang sasama ng mga loob, puta nagreklamo, gumawa ng mga katarantaduhang mga kaso na sila daw ay pinahihirapan. Yung puta inang rini na yun,
mantakin mo. Pag hindi daw siya nakakakota, pinahihirapan daw siya, magkano daw ang kota niya isang araw? 3,000. Pagka hindi daw siya kumota sa biskotso, pahihirapan daw siya, at ang pahirap daw sa kanya, dadalin daw siya doon sa Glory Mountain at doon daw siya ikukulong, doon daw siya papahirapan. Dahil lang may nagme-message sa akin si SMNI. Oh, so ayun nga. Mga bossing. Wait lang Ano yun? Oh, so yun ang natin, yun ang ipinapaliwanag natin mga bossing patungkol dito sa KOJC. Pototoy, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa iyong pangpapakulay. Sabi nga ni Olive Oil, hindi sila kinik out. They are like thieves. Dumaan sila sa bintana. So ibig sabihin, kusa sila lumabas dahil may mga kabulastugan sila sa loob. Oh, ano nangyari? O katulad nun, ikukwento ko nga sa inyo Ikukwento ko nga sa inyo ulit yung sino ba yung pangalan nun? Yung Nepalese. Yung Nepalese na yan, kinuha nila, inampun nila, parang anak ni Pastor Apollo Kibuloy yan. Kasama niya sa lahat, lumilibot sa buong mundo. Pinag-aral niya yan, naging piloto yan, nagkaroon ng pamilya yan sa Pilipinas, nagkaroon pa ng sariling bahay yan dahil sa Kingdom of Jesus Christ. Nabuhay ng marangya ang mga yan, habang yung iba nagbibenta ng biskotso. Sila namubuhay sila ng marangya. Pinag-aral sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos yung pamilya niya, pati yung mga anak niya, naging mga abogado na. At dahil nga may tiwala si Pastor Apollo Kibuloy, pinahawak sa kanila yung eskwelahan, yung Jose Maria College. At dahil nga si Pastor Apollo Kibuloy, kasama niya sa pagkain ng kumakain, naniniwala siya na kabutihan naman ang ipinakita ko sa inyo, so kabutihan din ang ibabalik niyo sa akin. So anong ginawa ng nung Tolonges na yun? Ang ginawa ng Tolonges na yun, dinispalko nila 200 million na pera nung eskwelahan. Basta isang beses na lang daw, may nagsabi sa kanila na i-audit mo. Ipa-audit mo yung eskwelahan. So si Pastor ayaw niya sana, pero pina-audit niya ng pasimple. Nung pina-audit niya ng pasimple, nalaman niya ngayon na may nawawalang pera doon sa eskwelahan. Tapos malaman-laman na niya na yung pera ng eskwelahan nilalagay na pala sa mga bangko nila. Nilalagay na sa mga bangko nila. Tapos, meron pa si Pastor Apollo Kibuloy, kasi yun nga ang piloto niya yung Nepalese na yun. So siya rin ang may hawak ng aviation group company ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi niya alam na yung mga eroplano pala nila, pinapagamit na pala as parang nagtuturo na pala siya ng mga piloto. Meron na pala siyang pilot school na ginagamit niya yung mga eroplano ni Pastor Apollo Kibuloy without informing the congregation. So sige, so ang laki nung kinita niya doon. Alam niyo ba kung magkano binabayad ng mga estudyante para lang makapagpalipad? Ano ba yung mga eroplano ni Pastor Kibuloy? Mga private jet yang mga yan, mga mamahalin na mga helicopter yang mga yan. So ayan yon mga bossing, ayan yung nangyari dyan. So noong pumunta sila sa abroad, hindi nila alam na nakikipag-coordinate na pala yung Nepalese na yun sa FBI. At gusto na pala nung Nepalese na yun dahil nakita niya siguro ang wealth, ang power ng King of Jesus Christ. Naghangad itong Nepalese na ito na makuha kay Pastor Apollo Kibuloy yung kasi pinagkakatiwalaan siya makuha yung simbahan kay Pastor Apollo Kibuloy. Gusto niya, siya na ang magmay-ari ng lahat ng yun. Kaya ngayon, ang ginawa niya, dahil din ang US, may problema din kay Pastor Apollo Kibuloy dahil lumalakas yung kanyang simbahan doon, nakipag-connive siya sa gobyerno ng Amerika at
tinaniman ng ebidensya si Pastor Apollo Kibuloy. Nung nasa Hawaii sila, gulat na gulat nga sila Pastor Apollo Kibuloy kasi palipad na sila, bigla silang hinarang. Tapos yun yung panahon ni PRD, bigla silang hinarang, biglang may nakita doon na sandamukal na pera. Kanila talaga yung pera na yun, pero yung pera na yun naiwan doon sa Hawaii kasi pambili nila at pangpagawa nila ng simbahan yun doon. Nagtataka sila bakit nandoon. Tapos ang sinasabi, si pastor daw ang naglagay. Yung sinasabi nga ni pastor, paano ako magbubuhat ng bag na puno ng pera kahit Bible ko may nagdibibit-bit. Yung pala, doon na nila nalaman na itong ano pala na ito, itong Nepalese na ito, siya pala. Sila pala yung nagtatanim ng ebidensya para mahuli at magkaroon ng kaso si Pastor Kibuloy sa ibang bansa at mabasyo nila. Siyempre pag nabasyo nila, magkakaroon ng panibagong leader. Pag nagkaroon ng panibagong leader, ini-expect niya na siya yun. So ayun yun, naghudas sila. Naghudas sila sa Kingdom of Jesus Christ dahil gusto nilang makuha yung KOJC. Buti na lang nabisto ni Pastor Apollo Kibuloy agad-agad. Kaya nung nalaman niya, nung nalaman na din nung Nepalese na yun na iniimbestigahan na sila, nung nalaman nung Nepalese na yun na bistado na sila, madaling araw, 2:00 daw ng madaling araw, umalis yung mga yun, lumipad papunta ng Amerika, tapos nag-apply doon ng asylum. Nag-apply ng asylum yung mga yon. Tapos ngayon nandoon na. Tapos nagbayad sila ng mga tao gamit yung mga pera na nakulimbat nila para sampahan ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. At ayun na yun. Kung ano yung sinampang kaso doon, pare-parehas, pati testimonya, yun din daw yung ginagamit dito sa Pilipinas, parehas din. Pati testimonya, iba-iba lang ng tao. So minsan talaga minsan hindi rin maganda yung sobrang tiwala. Pagdating talaga sa pera, maniwala kayo, kahit na pinakamalapit mong kaibigan at kamag-anak, ipagkakanulukan yan. Oh, ganun yun. Hindi ko alam yung eksaktong mga kwento like yung asawa, lola ni ganito, biyanan ni ganito. Pero alam natin yung istorya kasi naikwento yun sa atin at it's documented, nakalagay din naman yun sa kanilang mga ebidensya. Yung mga nangyari na yun. Kasi syempre kailangan mong tingnan kung ano yung motibo eh. Kailangan yung legal team ni Pastor Apollo Kibuloy, kailangan maging klaro din kung ano yung motibo. Kasi yung motibo noong loko-loko ay ipipresenta din nila yun sa korte. Oo, inano nga. Maraming beses na nilang gustong patayin si Pastor Apollo Kibuloy noon. Sabi ko nga sa inyo, sa loob pa lang ng Kingdom of Jesus Christ, meron ng mga gumagawa nun sa kanya. Nilason pa nga yan, ilang beses na daw siyang nilalason. Meron daw isang beses na nilason siya na talagang halos mamatay siya. Hindi daw siya halos makasakay kasi papunta daw siya ng Samal. Hindi daw siya halos makasakay dun sa barge papunta ng Samal. Tapos 10 araw daw siyang lumalaban na akala daw talaga niya mamamatay na siya. Ganun kahayop ang mga yan. O mantakin mo pinulot ka sa lusak, inayos ka, parang si Mike Abby din. Di ba? Pinulot sa lusak ni Pastor, ginawa niyang news anchor, kinasakasama niya. Tapos noong may bago ng amo, tumuklaw na. Ganyan ang mga satanas talaga. Sabi nila si Greg Canada ang biyenan niya, kapatid ng isang co-accused. Yung 2 anak nila na pinag-aral ni Pastor at yung isa na abogada naging asawa ni Nepali. Oh. Yung asawa ni Nepali pinag-aral pa. Pinag-aral pa pala na abogado. Oh, sila yung humawak ng eskwelahan. Oh, tapos sabay-sabay silang nagsilayasan. Tapos ngayon, yung mga kapatid na mga Canada din, putya yung kasama sa kinakasuhan. So
noon pa man, meron ng plano na pag-angkin, take over sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din yung efforts na angkinin at kunin sa kanila yon. Kaya grabe na lang etong mga miyembro ng KOJC, yung kanilang will para protektahan yung pinaghirapan nila. Because again, itong KOJC and lahat ng properties na yan, sa kanila lahat yan. Hindi yan pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy, ng mga Canada, ng mga administrators, no. Kaya nga administrators lang ang yung nagmamanage dyan, kasi nga sila lang ang nagmamanage, but lahat ng yan ay pag-aari ng bawat isa. Ganun sila kaorganisado. O ngayon, eto, makikita ninyo, nahuli kahapon yung isa sa mga co-accused. Yung finance head ng KOJC, si Pauline Canada. At saan nahuli? Nahuli siya sa bahay niya, 2 kilometers away from the police station. Ibig sabihin, hindi naman nagtatago. Hindi nagtatago si Pauline Canada. Therefore, yung ginawa talaga ng sa Kingdom of Jesus Christ noong June 10, yung ginawa talaga doon, kahayupan talaga yun. Kasi itong nangyari kay Canada ngayon just shows na she's just in her residence. Doon nga siya nahuli sa katanghalian tapat. So nandiyan talaga yung mga yan. Alam nila kung nasan yung mga yan. Kaya lang hindi rin nila hinuhuli malamang. Ngayon nagpalabas sila ng reward na 1 million kunyari, tapos bigla nilang nahuli yung isa. Alam nyo, ikaw ba tanga ka? Merong merong pabuya sa'yo o nakapatong sa ulo mo na 1 million. Magtatago ka ba sa bahay mo kung nagtatago ka talaga sa batas? Kung nagtatago ka sa batas, putang ina, wala ka dyan sa bahay mo. Baka nasa hotel ka, o nasa apartel ka, o ikaw ay nasa ilalim ng lupa, maghuhukay ka para pagtaguan mo. Pero may patong na 1 million sa ulo mo, nahuli ka sa bahay mo. Ibig sabihin, hindi naman talaga nagtatago mga yan. Hindi talaga nagtatago mga to. Hindi naman sila ang target talaga eh. Kasi yung 5 na yan, hindi naman nila yung planong hulihin. Kasi pag nahuli mo yung 5 na yan, pwede na mag-start yung kaso eh. Halimbawa, wala si Pastor Apollo Kibuloy. Nandiyan na yung 5, nahuli na. Pwede nang simulan yung kaso. Dahil pare-parehas naman sila ng kaso na idinimanda eh. So pwede na magsimula. Hindi nila huhulihin yung mga yan. Kasi ang target ng mga yan, si Kibuloy talaga. Kaya nga si Kibuloy, 10 milyon ang patong sa ulo eh. Kasi walang bilang sa kanila yan kahit hulihin nila yung mga yan. At saka kahit hulihin mo yung mga yan, pahirapan mo mga yan, nakasama na ni Pastor Kibuloy sa hirap at ginhawa yung mga yan. Kung ito-torture niyo yung mga yan para lang ituro si Pastor Apollo Kibuloy, I don't think and I don't believe na alam ng mga yan kung nasan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya inilabas na nila kahapon. Imagine nahuli nila ng 12:00 maghapon hanggang gabi, hindi nila sinasabi na nahuli. Hinold nila yung tao kung saan man, kinulong kung saan man, nang walang legal counsel. Illegal po yun. Dapat pag hinuli mo yung tao, dapat tinawagan mo na kagad yung abogado. Dapat may present na abogado dyan. Kung may pinapirmahan ka dyan, dapat nasa harap yung abogado niya. Kung may affidavit siyang ginawa at pinirmahan niya, yaan ay walang kwenta kung wala siyang abogado na present. Kaya sabi ko nga, hindi naman nila talaga target yan, mga yan. So ngayon, dahil may 1 million na para sa press release, para sa may masabi lang sila na may achievement sila sa SONA, humuli na sila ng isa. Pero I am sure yung 5, alam nila kung nasan yan. Alam nila kung nasaan yan. Alam nila yan. Kaya lang di nila hinuhuli kasi hindi yan ang target nila.
Ang target talaga nila yung pinakaulo, si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang laki-laki nung patong sa ulo na nilagay, 10 milyon eh. Kasi yun talaga gusto nilang makuha. But mas maganda lang after nung revamp kasi binabanatan sila eh. Mantakin mo, 4 na hepe sa loob ng isang araw. Papalit-palit, ganun sila kabobot, ka-competent. Ganun sila ka-incompetent ha. So para lang may masabi na may magandang naidulot yung revamp, at masabi na yung 1 million na pabuya ay maganda yung dulot kasi sinisilip na sila eh. Illegal eh. Illegal yung pagtanggap nila ng pera galing sa mga private sectors eh, o private people eh. So nung inano nila ganun, nilabas nila ngayon to, may nahuli silang isa. Tapos hindi muna nila in-announce. Tinago muna nila, nilihim nila. Pumunta yung abogado sa Region 11, police office ng police regional office ng 11. O dyan sa Mindanao, asan yung tao, nahuli nyo daw? Sabi wala kami nahuli. Walang nahuli, sasakyan nila yung gamit, pulis nila yung mga nanghuli, dininay nila na may nahuli. So anong ibig sabihin nun? May plano talaga sila. Para meron silang mai-report, di ba? 2 days after nung maglabas sila ng pabuya, may nahuling isa. May informant. Informant nasa bahay. But sana kung nahuling sa ibang lugar, putya nahuli nyo sa bahay, nagpapahinga. Kung ako naman nagtatago talaga ako sa batas, putya, bakit ako pupunta sa bahay ko? Pupunta sa bahay ko, pupunta ako sa bahay ng kumari ko. Doon ako magtatago, di ba? Punta ako sa gubat, punta ako sa bundok. Doon na ako magtatago. So talagang ito, series of kumbaga para sa akin hindi ko sinasabing totoo. Pero para sa akin, propaganda na ito, parang moro-moro na ito. Kailangan tayo may mahuli. Hulihin niyo yung isa para sabihin successful tong ginawa natin. Sampal sa mukha nila yan. Nakita nyo, di ba? Successful yung pagpapalit-palit. Kasi kung hindi pinalitan yung mga pulis sa Davao, malamang hindi nahuli to. Kaya maganda napalitan. Tinan mo, nahuli kagad isang araw. Tinan mo, tagal-tagal na hinahanap. Ilang buwan? 3 buwan na. Kita mo, nahuli natin dahil dun sa 1 milyon na pabuya. So, ibig sabihin, tama ginagawa natin. Ito, pakinggan natin itong balita na to. Marlene Padiernos, kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Pauline, Canada? Di ba? Canada. Iniharap ni Secretary Abalos sa media. Nako, nahanap na yung isa. Hala. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Camp Crame si Marlene Padiernos. Marlene, meron bang nakakuha ng 1 million pesos na pabuya? Rika, sa Hindi ba nahanap na yung isa? Ito nakakatawa. Alam mo ang nakakatawa rito, nakuha siya sa bahay niya. Ibig sabihin, yung PNP, hindi talaga sila naghahanap. Kung talagang hinahanap nila yan, puta matagal na nila nakuha yan. Alam nila kung nasa ng mga yan. Kaya lang hindi nila hinuhuli. Pusta tayo. Pusta tayo dahil sunod-sunod ang batikos sa pulis ngayon kay Abalos. Mahuhuli yan 5, pusta tayo. Mahuhuli yan 5. Tingnan ninyo. At alam nila kung nasa ng mga yan. Kayo talaga, Katulong nga ng isang informant na huli at ngayon personal na iniharap sa media ni Department of... Katulad nito, si Abalos. Abalos, bakit hindi mo sinagot? Or bakit hindi nyo sabihin sa taong bayan, bakit nahuli nyo ng alas 12, in-announce nyo gabi na? Sa ilang oras na nasa kustodiyan nyo yung tao, anong ginawa nyo? Anong nangyari dun sa tao sa mga oras na yun? Bakit wala siyang abogado na kasama? Unang-una sa lahat, ito ay akusado pa lang hindi ito guilty beyond reasonable doubt. Hidinggin pa lang yung kaso nito. Bakit nahuli ninyo, idininay nyo pa na nahuli ninyo, buti na lang may video. Kung walang video, anong ginawa nyo sa tao? Kung walang video, anong sasabihin nyo? Hinuli nyo ng laban. Tapos namatay, ganon. Di ba? Kaya delikado talaga itong mga akusado na ito.
delikado itong iba pang mga akusado at large kasi nga baka kapag kayo ay nahuli na walang nagvi-video sa inyo, maniwala kayo, nanlaban yan, bumunot nanlaban, kaya ayan, namatay. Unang kailangan nyo ipaliwanag yung span, yung pagsisinungaling ng Police Regional Office 11. Kailangan nyong ipaliwanag bakit sinabi nila na fake news itong pagkakahuli. As in, yun lang literal na sinabi daw kay Attorney Torion. Ay sir, fake news po yan. Hindi po totoo na nahuli. Hindi totoo na nahuli. Eto video, hinuhuli nyo. Tapos biglang nag-confirm ang krami na nahuli nga. Hindi sinasabi kung nasaan. Pucha, yung pala nandoon lang sa buhangin. Yung buhangin, yan yung lugar kung ano yung nakakasakop doon sa sentral. Yung istasyon kung saan siya nahuli, nandoon lang pala siya. Pucha, hindi sinasabi ng mga regional offices kung nasan siya. Hindi sinasabi sa abogado. So anong plano ninyo? Bakit nyo dinelay? Bakit nyo hinayaan na umabot ng madaling araw? Walang abogado na kasama itong tao. So dapat pati sa interogasyon, dapat may kasamang abogado yan. Lahat ng sasabihin yan, kapag wala siyang legal counsel, inadmissible yan sa korte. Pangalawa, may sinasite na batas ang legal team ni Pastor Apollo Kibuloy, pati sila Topacio. Sinasabi nila na bawal yung ginawa ninyo na pagtanggap ng pera mula sa mga private entities. Bawal daw yun. Pero sinasabi nyo, hindi bawal. Anong batas ang nagsasabi na hindi bawal? Kung sinasabi ng pulis na ginagawa na nila yun noon, ibig sabihin, noon pa lumalabag ang pulis sa batas. Huling-huli si Jean Pajardo na sinasabi niya na noon pa naman ginagawa na yan na may mga private na mga tao na maglalagay ng patong sa ulo nito. Ganyan. May mga ganun talaga nangyayari yun noon. Kung pumapayag kayo and according to the law, bawal yun, then kailangan talaga magkaroon ng Senate inquiry para yung mga policies ng mga pulis na obsolete na alam nilang tama, kailangan naaayon sa batas. Unang-una, pagsaserve ng warrant, dapat maayos yung proseso diyan. Pangalawa, ito, yung paglalagay ng mga ransom, ng mga tawag diyan bounty sa mga kriminal. Dapat madinig din ng Senado yan at makalibrate, calibrated, hindi pwedeng basta-basta na lang ako. Gusto kong maglagay ng patong sa ulo nito. Patong sa ulo niyan. Patong sa ulo ng ganyan. Hindi pwede yun. Kasi kung halimbawa, drug lord ako, nahuli yung kapwa ko drug lord, or wanted yung kapwa ko drug lord, lalapit ako sa pulis, tapos sasabihin ko, gusto ko pong mahuli tong tao na to. Maglalagay ako ng 5 milyon na patong sa ulo niya, paki-announce nyo. Pero wag nyo sabihin sa akin galing. Hindi ba? Pwede ba yun? So, putay na, kapag kaganyan, wild west na talaga tayo. So maling-mali yung style na yan. Sige, patuloy natin tong itong ating diskusyon. Oy, anong petsa na? Hindi na ako makabasa ng comment. Ang dilim-dilim tanghaling tapat na. Meron bang, ba't makulimlim yung chat box natin? Meron ba? May bagyo ba? Uulan ba? Ano na nangyari? Biyernes ito, sige. Diretso natin to. The Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang isa sa mga kapwa-akusado ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Talagang yun ang ginagamit nila, pugante. Pare-parehas yan, mga media, pugante. But anyways, nagtataka sila, ito ba talaga to? Si ate ba talaga yan? Siya ba talaga yan? Sabi nga, bakit hindi nyo pa ipakita yung muka? Dapat ipakita nyo na yung muka niyan. Baka mamaya puro pasa na yan. Kasi ang tagal nyong hinawakan yan Ilang oras kalahating araw hinawakan nyo yung tao na walang abogado
Inilihim nyo na nahuli nyo, buti nilang nabidyohan eh. Baka mamaya, kaya yan naka-long sleeve na ganun, baka puro paso na yan. Baka puro pasa na yan, baka tinorture nyo na yan. Baka mamaya yung mukha niyan, puro black eye na. Kaya dapat ipinakita nyo na walang namalinis yung tao. Ngayon, sasabihin nyo kasi may human rights. Walang hiya kayo, wala na tinanggalan nyo ng human rights yung mga yan. Inalandran nyo yung mga mukha ng mga yan ng mga wanted with 1 million na bounty. Kung kailan nahuli nyo na, dun nyo pa hindi ipapakita. Dapat pinakita nyo yung mukha, baka mamaya niyan, durug-durug na yung ngipin yan. Hindi, totoo to ha. Kasi tingnan mo, naka-long sleeve pa. Ba't naka-long sleeve? Dapat pakita nyo kung maayos yan. Buti na lang si Jacqueline may puso. Si Jacqueline na lang ang may puso dito. Lahat kayo, mga wala ng puso. Buti na lang si Jacqueline. Maraming salamat sa iyo, Jacqueline ha. At sa iyong asawa na si Mrs. Jack. Mabuhay kayong dalawa hanggang gusto nyo. Oh, hindi ba? Oh, tinan nyo. Oh, kayo ba? Ako, halimbawa ako, kamag-anak ako nito, anak ako niyan. Ba't ang nanay ko nakakover? Di naman yan ganyan, di naman Muslim yan. Bakit nakatakip pati yung mga braso? Ang laki-laki ng damit. O, siyempre ako, magkakabahan din ako, baka mamaya ginulpi-gulpi na yan. Di ba kung ako din pulis, papakita ko, oh ayan ha, buo yan ha. O walang ano yan, walang kalmot. Walang bahid yan ha, o hindi namin pinosasan yan. O Imelda Boren, maraming salamat sa iyo. Deposit ng isang tiles para sa resort. Wala na, nahinto na yung ano pang resort natin, Imelda. Dati may ano tayo, project resort, pero wala na, nahinto, walang budget. Thank you very much, Imelda Boren ha. Oo, mga kuripot yung mga nanonood na sa atin ngayon. Puros mga tiga-Tanawan, Batangas. Boss Dada, baka di yan si Canada. Hindi ko alam, hindi natin alam kung yan. Pwedeng hindi siya yan dahil balot eh. Hindi kasi kung sinasabi nila, meron siyang human rights kaya kailangan takpan natin para hindi naman sa kahihiyan niya. Tayo na binalandran yun eh. Wanted, Kibuloy, 10 million. Wanted, Canada, 1 million, 1 million, 1 million. Nahiya pa kayo? Wala naman kayo mga hiya? So delicates to ha, delicates tong mga galawan na ganito ha. Kaya nako po, mag-ingat kayo talagang. Medyo alanganin ang galawan nila ngayon. Play! Na si Pauline Canada. Sa ginanatupulong balitaan ngayong araw sa Campo Crame, inihayag ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nahuli si Pauline sa isang subdivision sa si Torre. Si Torre ang nagsabi na nahuli sa isang subdivision. Alas 3 ng hapon nagpunta si Attorney Torion sa opisina ni Torre. Diyan sa Police Regional Office 11. Wala si Torre. Ang sumalubong sa kanya, police ni Torre. Secretary or something. Pina-fill out si Torion ng papers kasi nga hinahanap niya yung tao. Ang sabi noong nakausap niya, wala po si Chief. Nasa Maynila po. Ganun ba? Kasi nahuli nyo daw itong isang akusado. Ako yung abogado, kailangan ko siyang ma-access kahit video conference lang kasi I need to know how is she. Kliyente ko siya. Anong sabi? Ay, fake news po yan, attorney. Hindi po, wala pong ganyan nangyari. Wala pong nahuli. Fake news. So, nagsinungaling ang opisina ni Torre na nahuli, sabi nila hindi daw nahuli, fake news. As in, yun daw yung sinabi, literal. Fake news. Kaya si Torion nag-message, wala naman daw, hindi naman daw nahuli. Ngayon, yung sinabi, hindi, may video kami nahuli, ito, sinend sa kanya. Kaya sinend sa kanya yung video na nahuli, putya nagtataka sila. Nahuli nyo, bakit dinideny nyo?
kailangan ng tao ng abogado dahil ako abogado niyan eh. Dinideny nyo ba yung karapatan ng tao na the right of every accused of a legal counsel? I am their legal counsel. Hindi ko siya pwedeng makita, makausap. Sabi ko nga kahit video conference na lang eh. Malaman ko lang kung nasan siya, ano siya, sasabihin ko sa kanya, huwag kang magsalita hanggat wala ako. Pupunta ako dyan kasi karapatan yan ng lahat ng bawat Pilipino eh. Oo, yun. Kaya Diyos mio, talaga namang kakaiba mga bossing. Sobrang kakaiba. Etong mga nangyayaring ito talaga. Hindi na natin alam kung saan tayo papanig. Bantian, Davao City. 2 kilometro lamang ang layo mula sa regional headquarters ng pulisya. Ayon naman kay Secretary Abalos, si Pauline Rao ang tumatayong finance officer ng religious group na ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ. Samantala, pag-uusapan pa ng mga otoridad ang pagbibigay ng 1 million pesos na reward money sa nagapagturo sa kinaroroonan ng naturang suspect. Kasabay nito, inihiyag naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Morbil na marami na rin silang natatanggap ng mga tips hinggil naman sa posibleng kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at iba pa sa mga akusado. Kaserbisyo mo mula sa Campo Crame, Marlene Padiernos, Tinan nyo yung mga tanong ha. Tinan nyo yung mga tanong. para sa Radyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Marlene, tinitingnan namin yung video, talagang nakakover yung buong mukha, leeg. Hindi talaga makita kung si... paano malalaman kung si siya nga yun? Batay doon sa mga impormasyong nakalap ng PNP, itong may nakakita talaga doon sa lugar kung saan nahuling itong si Pauline Canada. Yun nga lang kasi mayroon ding sinusunod na protocol itong May protocol na sinusunod. Puta na, may protocol pa kayong sinusunod ha. Nahuli ng alas 12 hanggang alas 12 ng madaling araw. Kahapon nyo pa nahuli, ngayon nyo lang in-announce. Anak ng tinapay. Kahapon nyo pa nahuli ng alas 12, alas 9:43. Doon nyo lang in-announce na nahuli nyo. Yan ba protocol? Diyos mio. ang pulisya panggil doon sa privacy. Kahit mga suspect, dapat daw pa rin bigyan ng privacy. Kaya Kahit suspect daw, dapat bigyan ng privacy. Tangina. Paano magkakaroon ng privacy yung ipinaskill nyo yung mga mukha niya na may 1 million na reward? Tapos privacy? Loko-loko yata itong mga to. nakabalot pa rin itong mukha nitong si Pauline Palabas Canada na kahit yung na wanted na-arrest mo na. poster. Diba? Kita yung mukha nitong Pauline Canada. Ayan o, sabi ng mga reporter, inilabas na yung wanted na poster. Kita yung mukha nitong Canada. Tapos ngayon na nahuli nila, hindi nila ipakikita yung mukha. Sounds medyo nakakabahala yan ha. It's either puro pasamukha nito or puro kalmot. Baka kinoriente na to para lang ituro si pastor. Ang punto rito, bakit tayo nag-speculate? Bakit tayo nag-iisip ng hindi maganda? Maaring mali yung ating mga sinasabi, pero pwede rin tama. Kasi may punto yung mga reporter eh. Pinakita mo yung muka na may wanted, nung nahuli mo, tinatakpan mo. Kasi merong karapatang pantao. So nung hindi nyo pa nahuhuli, wala silang karapatang pantao. Nung nahuli nyo, may karapatang pantao na. Tsaka covered na covered. Mula sa ulo hanggang sa baba. So miski ako, kung ako nanay ko to, puta nanay ko ba talaga to? Hindi ko alam. Naka-face mask na, nakasalamin pa, nakabalot, tapos naka long sleeve. Magtataka ka, di ba? Bakit ganun? So anong meron dito? Oo, yun ang ano dyan. Kayo na mag-speculate. Kaya tayo nag-speculate kasi nga, mali yung ginagawa. Mali yung protocol, mali yung batas na sinusundan. Ngayon, sabi nga ni Heidi, baka binugbog na yan. Oo, di ba?
Nakatakip ng tuwalya, baka prank lang. Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi nila dito? Wala na daw tiwala sa mga pulis yung ito si Daps. Hindi ba? Medyo delicates talaga to. Lahat tayo mag-i-speculate at mag-iisip ng masama kasi nakikita natin parang something's fishy ang nangyayari talaga dito. Baka mamaya ibang tao yan. O baka mamaya si Pauline Canada. Ganun na. Iba na itong pinakikita tapos biglang sasabihin, sumakay ng mobil, ng hablot ng baril. O baka mamaya biglang may ganun. Alam mo yun, kinakabahan na talaga tayo kasi alam natin may mga kalokohang nagaganap sa paligid natin eh. Isa na lang. Tama yun. Good point yun. Oo, Marlene. Kasi nilabas naman na yung mga poster. So yung mga therefore, mukha nila. Oo. Diba? Paano nga malalaman kung siya nga yan? Of course, we appreciate no kung talagang may paglabag kung ibubulgar mo. Pero ilang beses na ba tayo nakakita ng nakaano? Saka, totoo ba na nahuli siya doon sa mismong bahay niya? Yes, batid din sa impormasyon na nakuha nga ng PNP, mismong bahay daw niya, tinitirhan daw niya doon sa may isang Imagine, nagtatago ka sa batas, nagtatago ka sa bahay mo. May patong ka sa ulo, nandoon ka sa bahay mo. Ibig sabihin, hindi yan umalis sa bahay nun pa. Nandiyan na talaga yan sa bahay niya. Hindi talaga nagtatago yan. Dahil kung nagtago yan, hindi nila makikita yan dyan. Therefore, alam nila na nandiyan yan sa bahay, hindi nila hinuhuli yan. Hindi nila hinuhuli kasi hindi yan ang target talaga nila. Ang target talaga nila, yung ulo, si Pastor Apollo Kibuloy. At saka tong mga to, naka-bail tong mga to. Sumuko yung mga yan noon, nag-bail sila. Until nadagdagan yung kaso nila ng no bail, biglang yung simpleng kaso ng child abuse or ng abuse, biglang nalagyan ng human trafficking. Tapos no bail. Kaya nagsimulang magtago ang mga ito, di umano, dahil puta biglang no bail, ano yun? Kaya ito talaga si Boying, masama ang ugali talaga nito eh. Kasalanan lahat ni Boying yan eh. Si Abalos na lang ang nagtutuloy eh. Oo eh, si Abalos na lang talaga eh. Kaya ito si Boying at saka ito si Abalos, puta riding in tandem talaga tong dalawan to eh. subdivision sa Kabantian, Davao City, naaresto o nahuli itong si Pauline Canada. Pero Peter, 2 kilometro lamang yung layo nito mula doon sa regional headquarters ng pulisya doon sa lugar. Ay, malapit. yung Anong ibig mo sabihin? Malapit lang itong Sa opisina ng itong pulis. bahay ni Diba? Malapit lang sa stasyon. Putang ina, magtatago ka sa bahay mo malapit sa istasyon. Hindi nagtago to. Kaya yung ginawa nilang pag-ransack dyan sa Kingdom Compounds, isa itong patunay. Kasi ang sinasabi nila, meron kaming intel na nandiyan sila. Nandiyan sila sa lahat ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. Gusto nilang pasukin. Tapos malaman-laman mo, itong si ate, nandoon sa bahay niya. 2 kilometro ang layo doon sa istasyon ng pulis. So ibig sabihin, hindi nagtago ito. Nandoon siya sa bahay niya kasi bahay niya yun. Hindi lang siya sumusuko. Hindi lang siya sumusuko pero hindi siya nagtago kasi nandoon siya nahuli sa bahay niya. Tama o mali? So yung ginawa nila doon sa mga compound, ibig sabihin, failure of intelligence talaga yun or may plano talaga sila nung time na yun. Nakubkubin lahat ng mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi lahat ng properties niya na major, nandoon sila lahat, ang dami nila eh. Madami dito sa Central, madami sa Tamayong, madami sa Glory Mountain. So ibig sabihin, talaga nung panahon na yan, gusto nilang pasukin yan at kubkubin talaga yan. It just so happened na may mga CCTV footages, video footages
Naka-livestream sila kaya hindi sila nakaporma. Ang sinasabi nila, magsiserve lang kami ng warrant. Kasi ayon sa aming intel, nandiyan daw sila sa loob. Eh wala, putya malaman-laman mo, si Pauline Canada, nasa bahay lang pala niya. Kaya ka-questionin mo talaga, ano ang motibo? O, ang motibo, hulihin. Kung ang motibo nyo hulihin, puntahan nyo dun sa mga known addresses nila, sa mga bahay nila. Kasi baka nandiyan yung mga yan, hindi yung sinusugod-sugod nyo, yung simbahan nila. Walang Diyo talaga. At saka di ba, magtatago ka doon sa bahay mo? Na malapit lang sa police Na station. malapit lang sa police Na may station? nagbigay pa ng informant. O, at 3 buwan na hinahanap? Kaya, Eksakto, magtatago ka sa bahay mo, sa tabi ng police station. May informant pa. Tangina, naglulukohan tayo. Hindi nagtago yan. Mantakin mo ha, itong mga media na to, kalaban na tong mga to, pero nagtataka pa sila. Nagtataka pa sila ha. Sa bahay nahuli, 3 months nagtago. Hindi nagtago yan, dyan nakatira yan eh. Putang ina niyan. Diba? Common sense dictates na kung saan ka nakatira, doon ka talaga matutulog, doon ka magpapahinga. Kung nagtatago ka, hindi ka magtatago sa bahay mo. Pupunta ka sa ibang lugar, ayaw mo nga mahuli. Mantakin mo, ayaw mo mahuli, nandun ka sa bahay mo, 2 kilometers away, sa estasyon ng pulis. Ano yan, joke? Tapos ang pinalalabas nila. Tapos ang pinalalabas nila na etong mga to nagtatago sa batas. Mga pugante. Itong mga to, naka-bail tong mga to. Magkano lang ang piyansa ng mga yan eh. Nakapiyansa ang mga yan. Sa isang kaso lang sila hindi nakapagpiyansa kasi no bail yung ano eh. Yung human trafficking, qualified human trafficking yata yun. Oo, doon sila hindi naka-bail. Kaya kailangan silang mahuli at makulong habang dinidinig yung kaso na yan. Pero initially, hindi naman doon kasama yung kaso na yun. Initially, walang ganong kaso. Biglang nagkaroon. Kaya alam mo na politika talaga to. Kaya ikaw Boying talaga ha. Ikaw ang may kasalanan talaga ng lahat ng to. Ikaw talaga. Ikaw ang nagsimula nitong kasalanan na to eh. Taina, nakabinbin na to eh. Binuhay mo pa eh. Actually, pasok to dun sa right to speedy trial eh. O hindi na nga nakuha ng KOJC yung right to speedy trial. 4 na taon na kabinbin ito. Puta ina, nung nabuhay kayo, binuksan nyo yung kaso, dinagdagan nyo pa, putya, nilipat nyo pa ng korte. Walang Diyo. Ikaw talaga may kasalanan eh. Kaya dahil dyan, Diyos ko po, imbis na maawa sa'yo tao, putya, wala na. Wala nang natitirang awa sa'yo, Boying. O, sige, diretso natin. Takanta yung mga eh. nga. Ay. Di ba may iba pang Canada? 3 yun eh. Si Pauline, si Ingrid at si Crescente Canada. Wala siyang binulgar kung saan makikita yung dalawa. Ano ba to? Kamag-anak ba niya to? Sa ngayon, ipatuloy natin verify ang bagay na yan. Pero ayon dito kay police, PNP Chief Marbil, hindi nila maibigay sa ngayon yung mismong naging operasyon ng pulisya. At ang paliwanag niya kung bakit matagal daw nahuli, matagal bago mahuli itong si Pauline Canada dahil nahirap daw talagang maghanap ng tao nagtatago. Yun yung naging depensa niya kanina. So, ito yung naging paliwanag ni PNP Chief Marbil. Habang doon sa iba pang mga akusado, may mga natatanggap na rin daw silang mga karagdagan pang mga impormasyon na patuloy naman nilang bine-verify. Well, at least after the major revamp, at least may nangyari May naman. nangyari. Ayun, so yun ang propaganda lang ngayon. At least after the major revamp, after the Guinness World Record na 4 na station commander in one day, at least may magandang nangyari. May nahuli, di ba? Di ba? So yun na yun. At least, kumbaga, sabi nyo mali yung ginawa namin.
na naglagay kami ng 1 milyon. Ayan oh, may nahuli na oh. Oh, so hindi natin mahuhuli yan kung hindi kami naglagay ng bounty. Eh, tanga nyo. Ibig sabihin, bobo kayong mga opisyal ng pamahalaan. Hindi nyo kayang mahuli pag walang bounty. Ano nangyari sa intel funds nyo? Ano nangyari sa confidential funds nyo? Saan nyo dinala yun? Mantakin mo, isang tao nasa bahay. Babae pa. 2 kilometro layo sa 2 kilometro layo sa istasyon ng pulis. 3 buwan yung hinanap. Puta, hindi kayo naghanap. Pinagmalaki nyo pa na nahuli nyo. Hindi nyo nahuli. Gumamit kayo ng pera ng private sector or ng private entity para lang mahuli. Therefore, hindi kayo nakapaghuli. Ang nakahuli, ibang tao, itinuro lang sa inyo. Pero kayo mismo, initiatives ninyo, wala kayong nahuli. Wala kayong mahuhuli. Kung wala yung 1 milyon, pero ako nga, nagdududa ako eh. Alam nyo kung nasan yung mga tao na yan. Hindi nyo lang talaga hinuhuli kasi hindi naman yung mga yan ang target nyo talaga eh. So, pinakita mo ka para nga ma-confirm. Alam mo sino nag-inform dyan, yung informant, yung nagpa-deliver ng pagkain. Ayun, nagsabi. Ah, Marlene, thank you. Marlene, Diba? So, ay nako, sabi ko nga sa inyo eh. Palpak na palpak talaga to.